Gaano kahalaga ang maglaan ng sandaling katahimikan sa gitna ng napakarami mong pinagkakaabalahan? Mapagpalang araw ng Martes sa ikalawang linggo ng Adbyento, 12 ngayon ng Disyembre, ginugunitan natin ang mahal na Birhen ng Guadalupe, makalangit na patrona ng Pilipinas. Pagbati po sa mga nagdiriwang ng priestly ordination anniversary sa araw na ito. Pagpalain nawa ng Panginoon ang inyong ministeryo. Ang mapaghimalang imahe ni Maria sa tilma ni San Juan Diego na nagdadalang tao ay tanda at paanyaya na muling pagnilayan ang paghirang ng Diyos kay Maria para maganap ang pagkakatawang tao ng anak. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang samahan kami sa maikling pagninilay ng mabuting balita ngayon. Sa ika-6 na buwan, isinugo ng Diyos ang anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazareth. Sinugo ito sa isang birhen na ipinagkasundo na sa isang lalaking nagngangalang Jose mula sa sambayanan ni David at Maria naman ang pangalan ng birhen. Pumasok ang anghel at sinabi sa kanya, "Matuwa ka, o puspos ng grasya. Sumasa iyo ang Panginoon." Nabagabag naman si Maria dahil sa pananalitang ito at pinagwari kung ano ang pagbating ito. At sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Maria, dahil may magandang niloob ang Diyos para sa iyo. At ngayoy maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki na pangangalanan mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin siyang anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang ninunong si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. Talagang ang walang katapusan ang kanyang paghahari." Paanong mangyayari ito? Gayong hindi ako ginagalaw ng lalaki. Papanaog sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya magiging banal ang isisilang at tatawaging anak ng Diyos. At nagdalang tao naman ngayon ang pinsan mong si Elizabeth sa kabila ng kanyang katandaan. At nasa ika-6 na buwan na siyang itinuturing na baog. Wala ngang imposible sa Diyos. Narito ang utusan ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang plano ng Diyos ay ang maibalik muli tayo sa Kanya. Ginagawa niya ang lahat ng paraan para makausap tayo sa panalangin at sa lahat ng biyayang araw-araw niyang ibinibigay sa atin. Ang problema, madalas tayong nawawalan ng oras para sa Kanya. Ipinakita ni Maria sa atin kung paano ang tamang disposisyon upang mapakinggan natin ang Diyos. Sa ating mabuting balita, nang bigla ang magpakita ang anghel at ibinalita sa kanya ang kalooban ng Diyos, nanahimik siya at inisip niyang mabuti ang kahulugan ng sinabi ng anghel. Mga kapanalig, huwag nawa nating makalimutang pahalagahan ang katahimikan. Sa gitna ng ating mga gawain sa trabaho o sa pag-aaral araw-araw, matutunan nawa nating hanapin ang Diyos sa katahimikan. Ang katahimikan ay lengguwahe din ng Diyos. Sa katahimikan, nangungusap ang Diyos sa atin. Sa katahimikan, binibigyan natin ng pagkakataon ng Diyos na magsalita at binibigyan natin ang ating sarili ng pagkakataong mapakinggan siya ng buong puso. Manalangin tayo. Panginoon, dalhin mo ako sa katahimikan. Pawiin mo ang gulo sa aking isip at pangamba sa aking puso nang madama at mapakinggan kita. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na
nagpapaalalang salita ng Diyos ating dasalin at pagnilayan upang paglalakbay natin ngayong panahon ng Adbiento'y magabayan, maging mabunga at makahulugan.